Yes, 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 yes. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Palakpakan. Palakpakan, palakpakan. Alam nyo mga pare, napakasaya ko ngayon. Bakit? Kasi monetize na po ulit ang aking YouTube channel. Yes, sa wakas, sa wakas. Pero walang hiya. Nawala yung kita ko nung mga nakaraan. Ano ba yan? Pero anyway, okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Pag may nawala, may darating. Yes. Malay mo yung kita ko nung nakaraan, mas malaki pa dumating ngayon. Diba? Kamusta kayong lahat mga pare at sana mag-iingat po ulit kayo. Dahil uso ang sakit at uso ang nakawan sa gobyerno. At usong-uso ngayon ang bastusan sa away sa kamera at mga dahil nga ito ang thumbnail natin, kamera parang binabastos na impeachment court, which is yung yung Senado nga. Kasi kung ano-ano, puro pamidya sila 'di ba? Napapansin natin, pamidya na lang ng pamidya imbis na asikasuhin yung dapat asikasuhin. Anyway, bago tayo mag-umpisa mga pare, yung charity work po natin, ito po ang aking mali, music tinatanggal ko. Ito po ang aking, ito po sa rjpudina0930@gmail.com. Diyan po kayo magchat-chat kung qualified po kayo doon sa ating charity work. Kung maaari po mga pare, mga kababayan, mga banateros, yung mahirap na kaibigan natin, mga kakilala natin. Okay, ito po yung mga gustong may tulungan, may gustong tulungan, your name, contact number, beneficiary, contact number, beneficiary address sa NCR lang po. Mali lang po ng spell yung NRC ha. Picture ng beneficiary. Yan po yung mga may gustong tulungan. Halimbawa, mga kaibigan nyo, mga tropa nyo, at mga kamag-anak nyo na talagang gustong tulungan. At mga kababayan, maliit lang po ito. Huwag kayo mag-expect masyado. Baka mamaya mag-expect kayo ng bahay at lupa. Wala tayong ganun. Okay, mag-expect kayo ng 80,000. Wala tayong ganun. Okay? Ano lang to mga, for example, bigas, grocery, ganun lang po, ha? Okay, malinaw. Tapos ito naman, kung kayo ay kailangan nyo ng tulong, ito po yun. Yan. Your name, contact number, beneficiary address, yung address nyo po sa NCR lang po muna, yung picture nyo. Okay? Yan lang po, ganyan lang po kasimple. Email po kayo sa akin dito sa rjpudina0930@gmail.com para nga naman ma-verify natin. Siyempre, kailangan ng verification. Baka mamaya nantitrip lang kayo, hindi pwede yun. At mga pare, walang manghihingi ng pera under my name ha. Walang ganun ha. Baka mamaya may mag-chat sa inyo na kailangan ng pera ni paring RJ para dun sa charity work niya. Walang ganun, okay? Ito po ay sarili nating pera, kaya yon. Pangit yung mga nanghihingi ng para sa Siyempre, mahalaga na yung mag-subscribe kayo, mag-like at mag-share dito sa ating video. Nakatulong na kayo at nakatulong pa tayo sa bayan na ipakalat ang tamang balita, okay? Anyway, opinion lang naman ito. Hindi naman to. Okay po ba? Yan. So ngayon kasi merong parang sagutan na itong nangyayari. Although hindi nakikisali si Romualdez kasi alam naman natin yung mga aso niya talagang dire-diretso sa pagtahol. Di sinusunog sila ngayon ni Chis Escudero at nagsalita na ngang spokesperson ng impeachment court which is sa Senado nga. Sige, panoorin natin to at hindi tayo kailangan magtagal sa ating video. Baka mainip kasi kayo alam nyo naman, di ba? At anyway, yung mga hindi pa pala nagsusubscribe, please subscribe to my channel ha. Kasi alam nyo, nakita ko yung analytics natin. Medyo tumaas, parang nasa 70%, tapos ang nanonood ng hindi nakasubscribe. Pero 30% lang ang nanonood ng nakasubscribe. Ano ba naman yan? Pipindutin mo na lang pindot mo na, pindot. Please, pindot po muna. At doon sa aking mga minamahal na subscribers, magandang araw po sa inyo lang.
Pag naka-subscribe, magalang na eh. Pag hindi, inaaway yan. Okay, kung gusto nyo makita yung ating i-post nyo muna sa video kasi hindi ko na kailangan laging sabihin o patagalin yung aking charity work. Meron dyan, sige, ilalagay ko dyan, gagawa ako ng dito sa aking screen ng email, tapos kung saan kayo pwedeng mag-email, yung sa akin nga, yung rjpudina0930@gmail.com para dun sa mga charity work natin. Okay? Para hindi na kayo malito. Okay. So, impusihan na natin to para matapos tayo kagad. Ay, wait lang. Tignan nyo, pogi ko dyan, oh. Disrespectful litigants o walang galang na litigante. Ito ang tawag ni Attorney Reggie Tongol, tagapagsalita ng impeachment court. Wala daw kayong galang. Wala daw galang yung kamera. Sa mga kumukwestiyon sa naturang korte na aniyay layon ay manira lang ng puri imbis na idulog ang kanilang reklamo sa tamang sanggunian. Paliwanag ng abogado, sino mang litigator na magaling sa kanyang propesyon ay nalalaman na madali at mabilis lang ang maghain ng mosyon. O yun daw. Patungkol po kasi dito sa remand, yung binalik ng impeachment court, which is yung Senado, sa Kamara yung article of impeachment. So after ibalik, kinuha nila, tapos heal our land. Tapos pinabasbasan dun sa pare. Imbis na asikasuhin nila na para magkaroon ng clarification, ayun nga yung tinasabi natin eh. Kaya nga, binalik sa kanila para i-clarify yung mga parang nakikita natin na mali. Imbis na ganun ang gawin, nagpapisa kung ano-ano ang inaatupag. Partikular na dito ang motion for clarification, Ayan, manifestation, pagsunod at formal na entry of appearance. Alam nyo ba kung bakit sila nag-iingay-ingay lang? Alam kasi nila na nakalusot lang tong impeachment dahil sa mga bayad. Di umano. Kaya lang nakalusot yung impeachment dahil sa mga pirma-pirma ng mga animal na to. Yung mga pumirma sa impeachment dyan, manda kayo. Majority dyan, mga komunista eh. So, yun. Alam nila na kaya lang lumusot tong impeachment kasi pang-apat na nga yan eh, di ba? Lumusot tong impeachment kaya bitter na bitter yung mga kongresista na yan. Kasi nga naman, ito lang yung pag-asa nila na mapanalo yung kanilang amo na si Romualdez. Kasi pag nawala si BP Sara, edi hayahay na ang buhay. At hindi ko nga alam at sinasabi ko nga sa inyo na baka naman kasi kulang pa yung binigay di umano ni Romualdez na bonus para dito sa mga pumirma sa impeachment, hinahabol nila yung kalahati. Baka lang naman, baka lang ha. Sa akin lang palagay ito ha. Okay? Baka ganun ang nangyayari kaya tahol na naman sila ng tahol. Ang gusto lang naman ng Senate is for clarification, manifestation, ayan, para malaman natin kung wala talaga silang maling ginawa. Kitang-kita na meron. Kaya sila tahol ng tahol. Okay? Gets nyo ba? Kitang-kita naman natin. Pamidya ng pamidya yung mga yan eh. Ngunit 7 araw matapos mag-convene ng impeachment court, wala pa rin anyang naghahain ng mga nabanggit sa korte. Yung convene kasi, ibig sabihin, hindi naman tinigil yung pagta-trial ng impeachment eh. Nag-convene na nga. Ibig sabihin, tuloy na yan. Ang problema nga kasi binalik sa kanila yung article of impeachment. So ang gustong mangyari ng Senate ayusin. So pag binalik sa Senate 'yan at umokay, di tuloy-tuloy pa rin yung trial. Ang gulo-gulo talaga nitong ng Kamara na to eh. Hindi mo maintindihan kung anong gusto nilang mangyari. Meron silang sinasabi na kailangan daw itawid sa 20th Congress. Hindi nga po pwede. Kasi pag hindi sinabi ng Constitution, hindi po pwede. Yun lang yun. Kung wala sa Constitution yung salitang ganun, hindi matutuloy. Hindi pwede yung argumento na hindi naman sinabi na hindi pwedeng ituloy eh. Wala ang ganun. Pag hindi sinabi, hindi sinabi. Basic.
Galit, ewan ko talagang push na po sila. Tapos sinasabi pa nila dito kay BP Sara, ang dami daw abogado eh. Bakit daw ang daming abogado kung kung alata daw guilty kasi ang dami daw na magtatanggol. Ano ba? Masama ba yon? Hindi naman masama ang lulupit kasi ng mga abogado ni BP Sara, talagang masasabi mo na maraming pinapanalong kaso, tsaka malulupit. Sila, puro lang tahol. Kaya ganyan. Sige, tuloy natin to. Ang goal anya nila ay mapabilis ang pag-usad ng kaso. Dapat sila mismo ay tumalima rin at hihain ang dapat ihain kaysa ginugugol ang oras sa pag-atake sa korte. Yun nga yun. Kung gusto nilang mapabilis yung pag-usad nung impeachment nga na yan ni BP Sara, dapat na sila. Biruin mo, 7 araw na Hindi pa sila nagpa-file. Simple-simple lang daw nun Mabilisan nga yun Pag nag-file sila nung Kaysa, alam mo ang ginawa nila, imbis na asikasuhin nila yung article of impeachment para maituloy na yan at maibalik sa Senado, ang ginawa nila yun, nagpamidya. Doon sila nagsisisigaw. Diba? Tinatrial pa nga lang yan Inumpisahan pa nga lang yan. Sige na kayo na sige. Bakit? Kasi alam naman natin lahat na walang bigat yung impeachment na yan. At alam naman natin lahat na lumusot lang yung impeachment, article of impeachment na yan, yung pang-4 pa. At alam naman nating lahat na mali kasi yung proseso nila at mga ginawa nila, kaya yan sila tahol ng tahol. Kasi nakalusot na nga binalik nyo pa sa amin Talaga mababadrip yung mga yan. Akala kasi nila itong mga senador panganganga lang. Porket na konti yung senador, hindi na nag-iisip yung mga yan. Mas matatalino pa yan kaysa sa inyo. Diba? Ewan ko nga yung iba dyan Alam naman nila yung tama, pero nagiging mali dahil nga naman natatakpan yung mga mata nila ng pera. Di umano. Siyempre nga naman, if the price is right, wala na tayong pag-uusapan dyan. Pirma na lang ng pirma. Ay nako, talaga naman. Ewan ko sa inyo. Panay pa kayo para sa bayan. Ang ginagawa ninyo, impeachment. Taong bayan ang mismo nag-appoint dyan kay BP Sara o naglagay dyan sa posisyon kay BP Sara. Ba't kayo nangingialam? Ayon naman kay Senate Minority Leader Ito na Aquilino naman. Coco Pimentel III, komplikado ang utos ng impeachment court na pagbabalik ng articles of impeachment sa House of Representatives. Sa mata nila, for sure, hindi unconstitutional yung ginagawa nila. Sa mata mo. Sir naman, aalis ka na. Ba't ang ingay-ingay mo? Bida-bida ka pa dyan Bida ka ng bida dito sa pero dun sa may Bicam report, hindi ka nagsasalita. Nagsalita ka ba? Kung nagsalita ka, sige. Pero inyo dito siya sa impeachment article of impeachment o dito sa impeachment trial salita ng salita, pero dun sa mga anomalya sa gobyerno tahimik ka. Tsaka sir, paalis ka na, talo ka na nga sa Marikina Marikina ba 'yon? Oo, Marikina yan. 'Di ba? Kasi tumakbo to ng, alam ko mayor ba ng Marikina? Tumakbo to talo. Ayan. Tapos ngayon, salita ka pa ng salita. Ano ka ba? Paalis ka na dyan. Paubaya mo na yan dun sa mga sa mga matitira dyan. Huwag ka na magsalita. Ano pa? Para saan? Para saan? Tanong ko, para saan? O ngayon, binalik na namin para sagutin kami na siyempre, hindi unconstitutional sa mata namin when we made it. So, it really caused unnecessary delay. It introduced a maneuver, a detour na hindi na kailangan gawin. Kasi alam mo sir, kung tama yung ginawa kung tama yung proseso na ginawa ng Congress, magtutuloy-tuloy yan. Okay, nakontra mo si Escudero? Lima nga lang kayo 5 nga lang kayo dyan nagtaasan ng kamay Parang ka pa?
Ito introduce legal Feeling mo, ang dami nyo. concepts na not so clear ang meaning. Tapos babawiin niya to sa huli. Tingnan mo. Babawiin niya yan. Tingnan mo. When number one, we could have just assumed it, and then number two, we could just have asked them simply without returning. Gayunman, naniniwala pa rin si Senador tingnan mo. Pimentel na dapat sagutin ng Kamara ang kahilingan ng impeachment court. Pucha, nagsalita ka pa na nagsalita ng kung ano-ano. Ganun din pala ang ano mo. Stand mo. Ano lang, para humaba lang yung appearance niya sa media. Ganyan yan. Nagsalita pa siya na, return it? Mga ganun pa eh. Tapos bandang huli, sasabihin niya rin dapat sumunod din yung yung Kamara sa utos ng impeachment court. Katarantado nito. I hope the House of Kita mo? Representatives being a party to the case, sila nga ang Ewan ko sa'yo. nag-initiate nitong kasong ito, they should try their best to comply with the order of the Senate Impeachment Court. Asher Kadapan Kasi nga naman, Jr. tapos na to UNTV eh. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Okay na yan. Kasi nga naman, ang masusunod lang talaga dyan is yung Senate. Kasi nga yan daw ang soul. Ang pinakamataas pagdating sa impeachment court. Impeachment court na nga kasi yan. Ayan ang pinakamataas. So, wala talaga silang magagawa dyan kundi sumunod. Ang titigas ng ulo nitong mga kongresista na to, hindi kami susunod dyan. Ba't kami susunod? Parehas lang kami ng power eh. Mga ganun po. Paano alam mo, sa palagay ko, inis lang tong mga kongresista na to sa Senado. Kasi mas malakas sila eh. Kumbaga meron silang mga kapangyarihan na hindi kaya ng lower house. Itong ang Kamara. So kaya sila ngayon gigil na gigil. Especially dito si Romualdez. Hindi niya man sinasabi na hindi siya nangingialam dyan. Hindi niya man sinasabi na nangingialam siya dyan. Pero alam naman natin na galaw niya to. Galaw niya lahat to. Imposibleng hindi. Kasi nga may pangarap to maging prime minister eh. Alam naman nating lahat yan. Huwag mo tayong magbulahan. Huwag mo na kaming paikot-ikutin. Sabi niya pa, hindi, wala na akong nasa Senate na yan. Ngayon, binalik sa inyo. Ngayon, imbis na ayusin nyo yung sinasabi natin na impeachment, article of impeachment, ang ginawa nyo, tahol kayo ng tahol sa media, pamidya kayo ng pamidya, salita kayo ng salita ng kung ano-ano. Ang gusto lang ng Senado is clarification. To clarify yung mga bagay na medyo questionable patungkol nga diyan sa one year ban na dapat isang beses ka lang magpa-file ng impeachment sa isang taon. Ginawa nyong 4. Yung pang-4 yung pumasok. Ayan. Paano yung una, pangalawa, pangatlo? Dapat yun muna bago yung pang-4. Pinush nyo eh. Siyempre nga naman, sa kapalit ng halaga, wala talaga tayong magagawa dyan. Kung may presyo. Bakit? Wag niyo sabihin dito, birit na birit kayo pagdating sa impeachment pero tahimik kayo dun sa sa BICAM report. Ayun. Yung mga blanco, nako. Budget 'yan. Ewan ko nga dito sa mga animal na 'to, puro lang sigawan ng sigawan. Wala namang laman yung mga pinagsasabi nila. Simple lang gusto ng Senado, ayusin nyo. Pag naayos niya, ibalik nyo sa amin kasi nag-convene na nga nagtuloy na nagdiretso na ibig sabihin, okay na sila sa impeachment trial. Ang hinihintay kayo. Tapos tahulan sila ng tahulan. Hindi, maiksing panahon lang to. Kung binamadali nyo na yan, kung inuumpisahan nyo na yan, di tapos na tayo sana. Hindi binalik nga sa inyo para ayusin. Ang ginawa ninyo, nagpamisa. Pinabasbasan niyo yung impeachment na yan. Impeachment na papel na yan, mga buwisit.
Imbis na ayusin, puro kayo kaartehan, kadramahan. Ayan lang ginagawa nila. Drama sila ng drama pagdating dyan sa trial na yan. O, yun. O, tapos ito naman si, diba? Bagay, hindi naman natin kailangan pag-usapan si Marcos. Alam naman natin na puro lang yan, puro salita lang yan. Puro na naman siya salita. Anuhin nyo yung mga estudyante. Kailangan yan, dapat anuhin nyo yung diploma. Ikaw pa talaga ang niyan. Tapos pinapahuli niya daw yung mga malalaking droga. Tapos yun daw ang target nila. Ano ko? Tigil-tigilan mo nga kami sa mga ganyan mo, sir. Wag kami. Anyway, wala na tayong pag-uusapan. Hanggang dito na lang to, ha? Oh, yung mag-subscribe po kayo sa aking channel at i-like nyo na rin, ha? May ads na yan, ha? Wag kayo mag-skip, ha? Para naman kahit papaano makabawi tayo, eh. Luging-lugi na tayo. Yung ating charity work, ha? Tandaan nyo, paring RJ, rjpudina0930@gmail.com. Diyan po kayo magse-send ng inyong application kuno. Or diyan nyo po ako mako-contact patungkol dun sa ating charity work. Okay? Okay? So iniisip ko nga kung si Marcos nag-uulan na kasi ngayon saan kaya ilalagay ni Marcos Jr. yung mga sinasabi niyang tubig baha? Tapos gamitin pagdating ng La Nina. Anyway, malalaman natin yan sa mga susunod na Ay, wag niyong kalimutang manood sa ng Banatero sa SMNI tuwing araw-araw yan, Monday to Friday, 8 to 9 p.m. Depende po, minsan lumalagpas, minsan nauuna, ganun. Basta, abangan nyo lang. Okay, araw-araw po yan. Andun ako tuwing Wednesday hanggang Friday. So, mananawa kayo sa mukha ko pagdating ng Wednesday to Friday. Okay. Okay, maraming salamat sa pagsama sa akin, mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Totohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang hanggan.